Isinimula na ni Pangulong Noynoy Aquino ang pamimigay ng higit 20,000 piraso ng Glock 17 Generation 4 9mm pistol sa mga pulis. Layunin nitong bigyang armas ang bawat parak. Halos 50% kasi ng ating mga pulis ngayon walang mga baril sa serbisyo, walang panlaban at umaasa lang na huwag tamaan ng bala sa mga engkwentro. Ang nasabing makabagong armas ay kahalintulad pa raw ng mga baril na ginagamit ng mga pulis sa Europa, Amerika at Asia. Asintado at pasado naman kaya sa proficiency test ang mga naisyuhang pulis. Narito ang report. Maingat, mabilis bumunot. At dapat 6 sa 10 putok sa pulsa target. Ito ang kailangang pagdaanan ng pulis bago ma-issuean ng bagong pinabiling baril ni Pinoy. 23,000 Glock 17 Generation 4 9mm pistols na dumating sa mga pinabili ni Pinoy. Kulang na kulang pa ito para sa nasa 70,000 pulis na kanya-kanyang utang ng baril. Sa 10 taong pagpupulis ni Pioto Leonardo Martin, ngayon lang siya makakahawak ng baril na ganito raw kaastig. Ngayon ko pa lang po kasi testing tong Glock, kaya medyo kinakabahan din. Standby! Si Pio Juan Purisima naman, daplis agad sa unang putok. Nung una po kasi, hindi ko makuha yung tamang slack niya, yung pag-squeeze ng Glock niya, hindi ko tamang makuha, kaya medyo may kunting nervyos din, kaya hindi tayo nakatama. Masanay si Pio Juan Purisima sa baril na hulugan. Hanggang ngayon, binabayaran pa daw niyang kalibre 45 na ginagamit niya sa serbisyo. Wala po kaming service firearms, so napilitan po akong bumili ng sarili kong baril. Yun po yung caliber 45 Arms Corps 1911 model. Nandahil po sa kailangan po sa serbisyo, bilang pulis po, kailangan po may baril ka talaga. So ginawa ko po noon, nag-loan po talaga ako noon para lang po makabili ako ng sarili kong baril. Para po sa easy target ka po pag naka-uniforme ka. So paano po kung mayroong senaryo na kailangan mo responde, wala kang baril, so useless din po yung pagiging pulis mo kung wala kang baril. Swerte na marahil ng PNP na nakatapat sila ngayon ng presidente na mahilig sa baril. Kaya naiintindihan ng boss nila sa Malacanang ang hinaing ng pulis na batuta lang ang panlaban sa kriminal. Ang unang-una, yung mga pulis na walang baril, na walang issue, sila muna ang bibigyan. Pangalawa, ang requirement siyempre, yung makakabaril. Dito papasok po yung proficiency or firearms proficiency test or exams. Kailangan mapasa nila ito para mabigyan sila ng kaukulang issuance ng baril. Pag hindi sila nakapasa, pwede sila mag-retake, sa sunod na issuance naman sila. Hanggang sa mabuo ang 1:1 at lahat sila ay magkakaroon. Kailangan tumama sila ng 6 rounds dito, out of 10. Ang Glock 17 daw ay kahanay ng pinakamodernong baril ngayon sa mundo. Hindi na daw mangungulelat ang PNP sa armas ng mga pulis sa ibang bansa. Pero modernong baril gaya ng Glock 17 ay nangangailangan ng modernong gagamit. Hindi pwedeng pulis patola, lalong hindi pwede ang trigger-happy na pulis. Ang Glock 17 kasi walang external safety. Itong Glock, wala siyang external safety. Unlike Beretta, mayroon. Hindi mo siya makakalabit. Although nakakalabit siya, may decacker. Hindi siya puputok pag naka-safety. This one, caliber 45, may external safety, dalawa, hand grip, at saka this one, hindi mo siya makakalabit. This one, black, loaded, puputok siya. Suwaving-suave daw ang trigger ng Glock 17. Napakasarap kalabitin. Tingin tuloy maski ng mga pro gun, mas delikado ang Glock 17 sa kamay ng mga hindi marunong o hindi sanay humawak ng baril. Okay, that's another problem kasi sa mga bata kasi masyadong madaling kalabitin yung Glock. Pati yung sa agaw armas, di ba yung aagawan ka ng baril ng kriminal. Pag inagawan yung doon sa holster ng pulis yung Glock, pwede siyang putukan kaagad. Wala siyang safety, yung trigger niya medyo kailangan malambot, no? So finger off the trigger bago iputok o ihawakan. Kasi doon sa US, kung sinong mga gumagamit ng Glock 17, yung mga kapulis yan doon, marami mga negligent discharge na tinatawag o yung pagkakamali sa putok. Dahil nakakalimot yung mga humahawak, yung mga pulis, na yung trigger mechanism ng Glock medyo malambot. Kampante naman ng PNP na mahigpit ang mga test at training para sa mabibigyan ng Glock 17.
8 out of 10 ang score ni PO2 Martin. Nasa 6 naman si PO1 Purisima. Pareho silang pasado sa pre-qualification at aabante sila sa susunod na level ng training. Sakaling pala rin sila ma-issuean ng Glock 17 ni Pinoy, nangangako silang iingatan mabuti ang baril para hindi makadisgrasya ng tao. Bilang pulis, ang una kong pinakasalan ang baril ko bago sa asawa ko. Actually, ma'am, mas mahal ko yan kaysa sa asawa ko. Di baling magkahiwalay kami ng misis ko, wag lang yung baril ko. Kailangan lagi mo siyang nasa tabi kahit sa pagtulog, nasa ilalim ng unad ka. Incidentally, mamaya mahahawakan ng kung sino man, it's makuha, manakaw, mahirap eh. Kaya kailangan laging safe yung baril mo. Ako po si Mon Gualvez, nag-uulat para sa Reaksyon. At hatid namin sa inyo ngayon ang natatanging obra ng kapatid nating si Lourdes de Vera para sa kanyang Word of the Lord. Tatlong pangunahing pangangailangan ng tao. Pagkain, damit, tirahan. Ang tanong ngayon, paano pag ang tahanan mo ay giniba? Parang hindi ka ganap na tao. Buti pa nga yung ibang aso may doghouse. Paano pa ang dangal mo bilang tao kung wala kang matutulugan? Kung wala kang mapagliguan at lugar na pwede kayo magtalik ng iyong kabiyak? Karapatan mo bilang tao ang magkaroon ng bahay at lupa. Pero paano pag hindi mo pala pag-aari ang lote? Eh wala. Oo nga naman, hindi mo pag-aari ang lupa. Ang tanong dyan, ano ang laban mo? Bato? Bote? Tae? Wala. Kaya nga ang mga sunod-sunod na demolisyon ay hindi nagbibigay ng magandang imahe sa Administrasyong Aquino. Kala ko ba kami ang boss mo? Meron bang boss na tumatay at naliligo sa kali? Meron bang boss na natutulog sa bangketa? Eto, mukha ba tong boss? At sila? At sila? At siya? Ay nako, napakatagal ng problema. Lupa, tahanan, since time immemorial. Pero ang tanong, bakit ba hirap na hirap itong tugunan? Sa isang demokrasya na ang lahat ay may karapatan sa pribadong pag-aari, ito ay isang komplikadong issue. Pero basic na basic ang pabahay na dapat talagang tugunan ng gobyerno. 21% daw ng mga nakatira sa Kalakhang, Maynila ay mga squatters. Saan naman galing yung figurang yon? Hindi solusyon ang sunod-sunod na demolisyon sa problema ng informal settlers. Kahit anong gawin mo, may susulpot at susulpot pa rin. Hanggang may mga lalawigan na salat pa rin ang pinanggagalingan ng kabuhayan, magsisiksikan at magsisiksikan ang mga tao sa syudad. Mas marami pang socialized housing programs sana ang kasagutan, kung sana'y nagagamit lang ng maayos ang pondo ng taong bayan. Itong mga to, kung pinagsama-sama lang sana ang gastos, ilang pabahay kaya ang magagawa nito? May kasabihan, di ba? Those who have less in life should have more in law. Pero mukhang sa lipunang ito, kung sino pa ang mga nagmamay-ari ng mga kondo, mukhang sa kanila pa panig ang gobyerno. At hindi lang yon, huwag kang magsyadong magwala, baka mabaril ka. Wala ka ng sariling bubong. Bala pa ang sayo'y ipansasalubong. Gusto yata ay ilibing ka na lang sa kabaong. Nako, mas malaki yatang problema yon. Kamatayan nga ba ang kasagutan? Kala mo lang. Akala mo libre ang mamatay? Para ka na ring bumili ng bahay. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.